Mayang hapon sa ito ang mga kiksuunan. Karon adlaw adlaw Sabado, it's 4 sa bulan sa Oktubre tuig 2025. Niyata karon sa opisina ni Attorney Manny Salibay, usa sa mga abogado sa Duterte. So labi na karon ang isyu init kayo kini kabahin sa flood control controversy, ang update sa International Criminal Court sa The Netherlands kang former President Duterte, ug usab kini kabahin sa budget ni BP Sara nga wala siya mapil sa budget deliberations. So kining tanan usa ni sa atong isgutan karon ug labi na nga nahitabo ang linog nga kusugan yung 6.9 magnitude dito sa Cebu nga ang epicenter nini dito sa Bugo City. So niya karon si Atty. Manny Salibay. Ngayon nga adlaw nimo radyon sa tanan nga mga viewers nato sa social media. Usab sa tanan nga maabot sa imong programa mayong adlaw. Niyata para sa pagtuki sa mga issues karon nga nagahambing sa ato ang nasod Pilipinhon, labi na sa man-made calamity o sa natural nga kalamidad nga gihampak sa Pilipinas. Labi na gyud kining kalamidad nga minugna sa tao nga tungod sa kadanghag o tungod sa corruption nga misangpot sa kamatay sa katawhan labi na panahon sa baha. Ug mao ni mitumaw ang flood control controversy sa ato ang nasod Pilipino. Okay, Atty. Manny, padayon paghihapon ang problema sa pagtuki ni opisina sa Department of Pagbuhog sa Nangis nga usa sa mga dagko ka mga tao nga naa sa maong departamento nga nalambigit sa corruption. Ang tawagan niya mga contractors o pipila ka mga public officials so sa imong kasultihan eh. Dako ni nga kuan nga trampas, dako ni nga kuan ba nga kaulawon ug ngilad nga nahitabo sa atong nasod Pilipino nga karon nakita gyud ang atuang kuan nga atuang giunsa nga atuang panudlanan sa atuang nasod. Ug pamaagi kini sa Ginoo kining nahitabo karon nga na-diskubrihan nato nga grabe man ang pagwalda sa atuang kwarta sa nasod Pilipinhon. Giwaldas, gikurakot sa mga politiko, usab mga opisyal sa atoang kagamhanan o mga kawani sa gobyerno labi na nga kanang naa sa DPWH atong district engineers nga maoy kabahin sa corruption karon nga tungod sa paghimo sa mga ghost projects. Wa gyud nahimo mga ghost projects nga ilang gipakita nga maoy ilang gigatasan sa pagkuha sa kwarta. Ang uban ng mga substandard ng mga projects ang nahitabo ang mga tao nangaanod sa baha, nangamatay sa baha. Ang uban nga waldas, wala ang ilang mga kaptangan tungod sa maong kahimtang. Karon dili na milyon kundi binilyon ka pesos ang gikurakot sa mga tao nga wala na mga konsensya ba nga naa sa taas nga hutong sa katilingban labi na sa atong mga naas kagamanan. So mao ni karon ang ato ang nakita sa mga tao nga mga ordinaryo sa Pilipinas, nakita sa mga tao nga nasa simbahan, atong mga lidera sa simbahan, nakita sa mga tao sa ato ang civil society o sa tanan katibukan ato na nakita. So hindi mo kalibutan gani na himo nga makauulaw nga kanang
panglantaw kung ano sinita mo sa Pilipinas karon kung hindi mo gamitan. Attorney Manny, ni-resign pagka-congressman yun. Si Congressman Saldi ko isip ko sa party list representative. O si Speaker Romaldez ni step down po pagka-speaker. So sa imong tanawan ni usa may kuanan ni kamatuoran na sa ilang hawak. Kini mo niya ang resulta sa gihimo nga investigasyon. Mao po ni ang resulta sa ilahang sa ilahang pagwalda sa kwarta sa gamanan kay kung mga tarong pa na di man na mag-resign tungod kay nakita man karon sa investigasyon. Bisan pag ang investigasyon karon sa Senate kabalo kita nga gitabon-tabunan na kay tungod kay kini si Lacson o kini si Soto kauban man nila panahon sa eleksyon. Ilam gani mga kauban na aman ni sa sa koalisyon, di ba? Sa administration man nga partido. Itong panahon pa ni Marcolita, murag mutuo ko nga doon natin paingnan kay padulong dito sa sa mastermind. Kabalo ang tawag kinsa mastermind, kabalo na ang tigbok katawhan sa Pilipinas ug kinsa mastermind. Gani kabalo ta nga nas Malacañang, di ba? Nas Malacañang ang mastermind ani. Kana lang daan sa paghimo sa pinaka-corrupt nga budget sa history sa Pilipinas. Kini nga 2025 nga General Appropriations Act. Nga grabe ang mga insertions nga gipanghimo sa mga kongresista. Apil na ang pipilani sa Senate. Diba? Nakita magani nga doon na po karon sukayo nga deputy ka senator na to. Nga sukayo mo mo tulisok og corruption. Pero otro po niya doon na insertion. Si Hontiveros ba? Kita karon nga pila ka bilyon, 3 billion ang iyang insertion. Ba minana ba nga wala yung mga everybody sa ato ang sa ato ang regamhanan. Murag nakatuslo ang ilang mga kamot sa lapok. Manini itabo karon sa nakita na to nga kining pag resign ni Romualdez isip Speaker of the House o recently karon si Saldico ni resign po sa iyang pagka-member sa House of Representatives karon di na makita ano nasa ang katapusan nga news na sa Spain, di ba? May kagyor na kay Lokman nga tipion kay paman makasulti kung kinsagyoy utok. Nanaman ang mga Marines pinaagi ni katong Master Sergeant ang witness sa Senate nga misulti gud kung kinsa bisan pa man ko nang iyang affidavit di question kay dili man ko ang kitong notary public pero ang kamatuoran niya na dili na controlling ang notaryo ana ang mo-control niya na mao ang iyang statement kung tinuo ba dili iya man gipamatudan kay diha sa pag-hural niya sa Senate nagpamatuod na siya kuwasan notary publica kung nang ipakita nga diha pa lang daan sa Senate pag-hural nimo si imong kong kamot diha nagpamatuod ka nga may istorya kas tinuod so ang imong sekondary na imong affidavit ang imong kitong statement nga gikuan bisan pag magbasa kas affidavit na one part na sa transcript of historiographic notes diya sa Senate. So, ang mahitabo niya na, ang imuhang gisulti mo ito yung maghambin og kamatuoran. Doon ay truth sa imuhang giistorya. Di ba? Truth or falsity, diya mo kita. Pero kanang imuhang affidavit, labi na kay gidison sa notary public, karon nga gi-sanction sa Supreme Court tungod sa maong kuan niya pag disown niya napamatudan day nga mabaor day ang iyahang mga pirma dito sa uban niya mga dokumento usab labi na di makalintal nga nakikita sa mga tanan nga mga kapitan sa Tibok Nasod nga nagfile og petition o mao rin gihapon ang notaryo so doon na gyud 50% ang gihang notaryo so siya i-sanction sa Supreme Court karon pero bisan pa man kung dunay defect ang iyang pagnotaryo pero the fact is tinuod ang isulti dayon ni Master Sergeant na basta sa Marines nga mo'y nahimong witness karon sa Senate ang katong surprise witness ni Senator Marcolita so mo na ang
hitabo nga naabot siya karon kung kinsa gyud nganlan naman. O bisan pa ganian nga ICI kitong Independent Commission kuno investigate ba nga gimugna ni Marcos. Kabalo ko nga kana gimugna na kay para ipinsan pagyapon ang Malacañang, di ba? So karon sa may natabo nila i-resign po si Magalong nga part sa maong investigation committee, di ba? No, may resign si Magalong ano man kay gusto naman nila nga ilokong na lang mura mag isekreto na di na pwede. Pagkuanta social media na karon tanan makita na, di ba? Kita magay na to kinsa ito ang mga senators nga working senators kinsa po yung mga gatanga lang diya, di ba? Kinsa po yung mga galingkod lang, di ba? Mo na ang kahimtang karon kani nga nahitabo kang saldi ko kang Romualdez, tipik naman kini dili kini maoy ka kinahuyukan kay naapas Malacañang. Karon gani nagkagubot ta ay aming istorya. Na di pa nimo kuan, walay kalayo kung walay aso, di ba? Kung dunay aso, dunay kalayo. Nya karon ang aso kini kagubot ang Malacañang. Gubot man. Kay imagine ka 10 billion ay kuno ang nakuha ni Saldico. Gihatod kang Romualdez. Yan anong wala ba naabot sa Malacañang? Kinsa may mo dawat sa Malacañang. Sayon ta nga si Lisa Marcos. Mao gyud nay mga ga-control po kini si Juan, di ba? Kini si Romualdez ga-control kung bumbong. Mao magana niya kini si ato presidente. Tungod lagi atong giingon ni sa tuang presidente kani presidente si PRRD nga bangan natong presidente. Doon na po siguro yung kamatukuran kaya ano man di man hunter karon di man yun magpa-follicle test nga mauro man tayo, di ba? Basta kita magaling ang mga apply ta sa ordinaryo nga kwanda anang mga kumpanya payuan magaling kag drug test, di ba? Nga sila na ba nga naa sa, di ba? Nya kini po atong atong kahimtang sa panato sa tuang komunidad follow the leader man mao na nga hangtod karon bisag asa na ka makita kapitilganas droga na ron naman kay nagsalig naman tanan yan di mga pulis po ato ka pulisan di man para sa una nga gisuportahan sa atuang administrasyon kani adto mo na nga maka-implement gyud sila sa Republic Act 9165 no as amended ang atong drug law ba karon wala nag-implement sumuna nang kadaghan ng ni ang karon ya pagkaman napa nga to ang droga kriminalidad krimen ani apil ng corruption ani krimen man ni plunder gani so mo ni ang nahitabo karon kining investigation karon nga giayo og suppress sa mga kauban sa koalisyon kaniadto sa panahon sa election kay kabalo man ta nga si ang atong karon ang atong gahid sa Senate Blue Ribbon Committee apil man sa koalisyon, di ba? Ang atong kasamtangan nga Senate President karon si Soto apil lang gyapon sa koalisyon. Naning kamot nga sila ngayon dipinsan lang ang kauban. Kay kabalo ko sayod ko nga panahon sa eleksyon gigamit nila ang kwarta sa flood control ghost projects nga naa sa bulsa ni Saldico nga giadto dito ni kini si Romualdez nga gihatod dito atong Marines dito sa Aguada dito sa Malacañang nya ang balay dito sa inahan ni Romualdez. Mo to mga ba kana bitong hints ba kay gahatag og pag tan-aw bitaw mo sa kamatuoran mga nakaliklis kamatuoran ba nga nagamit to nakining mga tawanan ron galit sa Senate ug ilid sa Blue Ribbon Committee wa kani naka-appeal sa mga bang ingon ba nga kwarta ba para sa election, di ba? No. Ato maganing mga ang mga congressman magani nakabahin-bahin magani sa pagpirma lang nila para sa impeachment ni Sara pila ilang bahin 150 million. Oh. Dati noon pa gud napabatod-an man kay during sa kampanya may ingon magudto ato ang congressman din sa Tacloban City Gang ba sa usa sa iyang mga sorties nga dili mi pirma nang siya kay unsa may gihatag niya sa kapitan sa barangay Saray ug sa patok. Na say walan ba to kay gisulti ka sa ikahatag kung di siya mo pirma sa to ba tinuod dunay kamatuoran nga naa na dawat ug kadto mga kwartaha tataw kayo nga gikan to sa mga proyekto. Gikan to sa mga projects nga wala na implement tungod kay
convert to cash nila. Nilahimong mga ghost projects. Appeal niya mga district engineers, appeal ang mga naa sa DPWH, uban pang mga ahensya sa gamanan kay ngano dili biya ang DPWH ra moy na kuan to na moy sangkot nining maong kontrobersya. Appeal na ang kuan atong GSIS, di ba? Gipangkuha ang kwarta. Diyan sa may gibuhat sa mga kuan managers ya, gi-allow nila nga kuhaon ang kwarta. SCCS, GSIS ang atong kuan ang kitong sa Maharlika Fund. Bangko sa kuan na Central Bank nato ang Bulawan gikuha, gibaligya ama nang kuan kwarta. Imagine nga pila ka billions, billions nga kwarta. Ang kwarta sa land bank, di ba? Kwarta sa land bank, uban pa nga mga ahensya gipangkuhaan ang kwarta. Asa man na. Muna karon ang kuan ilang ikuan sa investigation. Ug kinahanglan masayod ang tanang katawhan niini kung unsay kahimtang sa atong nasod. Nganong iut-ut og samot ang atong nasod. Nganong nagkagulian ang atong nasod. Ang pag-resign sa Speaker of the House, pag-resign ni Saldico, dili na may tubag kay wa pagyod karon. Nagugubot lang gyapon tungod kay wa pa man na naputol ang ulo. Naa man gyapon ang ulo. Nagliyok lang gyapon ang kuan ang ikog sa serpente. Ang ikog ang naputol ang ikog. Pero ang ulo sa serpente na pa man. So buhay pang serpente kasi gipag tuyok kasi gipag kuan. Di ba? Good, attorney. So lastly, attorney, din sa flood control controversy, murag isumon si Saldico sa Senate Doribon o si Romualdez, pero mag-ulat na natin sa update niya na kung mutunga ba ni Saldico. Kay ba? Pero at least karon doon na yung mga initial nga statement si Saldico. Kay yan naman gikuan panghimakak nga dili siya ang mastermind. Kay karon kuan man ang kuan karon ang lihok karon sa mga investigations kay siya ang mastermind. Ya karon kay migo man siya ka di na ko na mabuhat nga ako ra. Naagod ang speaker. O mingo naman siya, ganla ng speaker. O karon kinsa may nagpirma sa kuan ang nagpirma sa GAA. Sa to pa involved ang Malacañang niya. So mao niya kuan karon kung I doubt kung mutunga si Juan Saldico, pero mutunga Saldico, mabuto gini tanan kay isod pagka Saldico na mahimong full guy, di ba? Mahimong na scapegoat. So kinahanglan nga Juan nga doon na gini totality pud sa Juan kay kinahanglan nga hinluan gyud ang atong kuan doon ang atong ang paggamhanan karon nga grabe ang corruption. Nitabo. Mao bitaw to the point nga karon dunay mga sunog sa Juan sa pila ka mga syudad sa Pilipinas, sa Cagayan de Oro, sa Davao City, linog sa sa Cebu niadtong September 30, di ba? Oh, unya sa may response sa atuang nasa gamahanan. Grabe ang na ni pa ni Marcos, Bongbong Marcos, naglisod siya, yapang i-assist. Wala lang diretso automatic nga makalihok tanan ang kuan ba. Ang naas kagamanan labi na sa DSWD nga mo automatic og response. Pero pa salamat ta sa kuan sa Office of the Vice President bisan pa gilang gituok ang budget pero karon na kuan gyapon una dito sa kuan sa mga area nga naapektuhan sa kalamidad og naka dito og hatag ayuda sa mga biktima. Ug ato pa nga pasubok sa tanan nga mga biktima sa kalamidad labi na sa linog sa Bugo, Cebu City, sa Cebu nga sa nga matay o usab mga angol tungod sa maong kalamidad atong pasubok o pagampo sa inyong nanali nga pagkaalim ug usab kitong ngali na nga dapat sa giharian sa langit ug usab sa tanang mga napektuhan sa mga kalamidad sa sunog sa Cagayan de Oro sa Davao City atong pasubok ninyo ginaot kita nga ang atong gamahanan maka response sa unsa may panginahanglan nga immediate need sa ato ang mga napektuhan sa katalagman. Okay, Atty. Manny, na-mention mo nimo to ang budget ni Bibi Sara. Ato na lang isumpay ni siya. Unsa may imong kuan? Unsa may imong reaction ani nga wala ko mutunga sa budget deliberation si Bibi Sara? Actually, there is a standing tradition sa
sa Congress nga basta gani ang isgutan, ang budget kabahin sa presidente o sa vice president mga tuhayos ta kuan ba offices of the land ining sa office of the president, office of the vice president dili gyud na nila di na necessary nga motunga pa ang mao mahitungdan iguro padala na sila mga representative nila. So immaterial kung pantuon pa si Sara sa Congress. Anyway, adto man sa Senate ug naka naman sa initial nga initial pod nga pag appear during sa committee deliberation, di ba? Mitungam pod siya dito. Kining sa plenary na dili na necessary. At least nga doon na sa gipa adto nga mga representative. Labi na kay dunay kalamidad nga nitabo sa Sugbo ug atong na Sairan nga miadto siya sa Bugo City para pag-responde sa mga naapektuhan sa katalagman nga mao'y mas importante sa pag-appear na dito sa Kongreso kay mao man gyapon ilan man gyapon ang motuo ng kuan dito ang budget sa OBP tungod sa ilahang kasilan ni VP Sara ug kahadlok na mahimong presidente niya sa 2028 mana panikamutan yun nila nga tok-on aron mapatay nila ang political life ni VP Sara. So dili na kinahanglan nga motunga pa siya tungod kay dunay long standing tradition sa Congress nga di na kinahanglan motunga pa ang presidente o vice president. Di ba? Okay. So salamat kay Ana ito ni Manny. Now lastly, dinito sa kang former President Duterte sa nga nasa sa ICC karon kanya ang Senado nagpasar sa kabalaod ng resolusyon nga kini kabahin sa nga si former President Duterte tungod sa iyang health risk house arrest. Ano sa mo reaction ani? Mayo ka na nga resolution. Actually, ang ilang resolution is to request the International Criminal Court to put PRRD on house arrest. Ni mo request sila nga liupo sila sa International Criminal Court na ipaimutan si past President Rodrigo Roa Duterte sa house arrest. Uga insakto man ang maong request pod ngano una sa tanan dili ta membro sa sa ICC, di ba? Di ba ta member state? Bagay walay rason ngano nga gidetain si President Rodrigo Roa Duterte. Detain lang siya tungod kay gikidnap man siya ni atong administration karon. Pinaagi nilang administration gyud ni Bongbong Marcos, pinaagi ni sa Justice Kunuhay Secretary si Remulla. Remulla lang gyapon nga dahil di Secretary. Ug usab ang atong isindi itong sa atong National Defense Secretary Teodoro mo na nga na butang gyud pinagi sa atong General Torre Pagkaniadto nga mo ga-implement gyud, di ba? So dili toyo sa sa ICC kay nag-notice naman sila. Pwede man to nga dili pa ma-implement. Pareha sa mga dagkong mga na-accuse sa krimen against humanity ang Prime Minister sa Israel si Netanyahu, di ba? Dayon ang president sa Russia si Vladimir Putin. Di ba? Si Duterte gadili miyembro na butang dito. Pero karon kay naa naman gyud dito si Duterte na imagine ka na detain siya March pagkauman ang formal nga complaint na file sa korte sa prosecution karon pang Oktubre. Grabe na grabe na nga kahimtang man nga insakto lamang ang gibuhat sa mga senador sa pila ka senador 15 15 majority ka siya. 3 kabuk ang mino. Dayon 2 kabuk ang absent. So muna ang kahimtang sa Senate resolution aron pag request sa ICC nga ibutang si President Rodrigo Roa Duterte sa house arrest. Una sa tanan matong hinungdan nga di ta member state. Ikaduha
nga 80 anyos na tao na, more than 80 years old na si PRRD nga kita palangga na itong mga senior citizen na magani senior citizens law nga tagaan gudugban og alibyo ang atong mga tabang pa ang atong mga senior citizen nga giwala na respeto sa former president, gibagtangan og respeto ang former president, gipapriso dito di ba? Gani na pamatunan, dili pa na accused, dili pa siya convicted. Accused siya, dili siya convicted. Na-accuse po siya, bago lang siya na-accuse kay bago pa man gipile ang kaso gyud formal. Oktubre na. Karon pa Oktubre na accuse siya. Pero atong gidetain siya atong gikan sa March nga walay proper nga sumbong, di ba? So mo na ang nanghitabo kaniya. Diyon angay lamang nga tagaan siya og house arrest kay tungod sa iyahang panglawas. Kuan gani late di lang na natumba din napakog ang ulo niya karon na hospital nga di na kayo di na makaklaro sa iyang pamuot di angay lamang nga i-house arrest na siya kay dili makatutok sa iyang panglawas ang mga kawani sa ICC. Kinahanglan nga mututok ka na ang iyang mga pamilya kay kung ang ato ka pamilya mo serbisyo nato mas grabe ang gugma ang ihatag. Sa diha lang sa ICC, di ba? Sagdan na siya dito, matay na siya, wala sila pakialam diya. Labi na kay Pilipino na. Kung sa ng Pilipino sa mga langyaw, kung sa ng Pilipino, labi na sa mga puti, di ba? Nainungdan ng mga Pilipino. So, ay lamang nga kita man Pilipino man na ato maganin ng luwason ng mga convicted na sa ubang nasod nga tinuod yung ganun yung mga kaso kana na ba nga gi-accuse lang, gi-akusaran lang, wa pay klaro, di ba? Kung gi-implement ng balaod. Nya kadua, ang atong mga kaso, ang atong mga korte di sa atong nasod, naglihok man. Wala man tanawan naundang atong ang mga korte. Mulihok man nganong dito man sa lain nasod, dili sa atong nasod. Kining mga kining mga hatod nga dito sa sa ICC, mga traitor kini sa nasod Pilipinhon. Gipang baligya nila ang nasod Pilipino, nibalik na putong panahon nilang Rizal sa una. Sige bahot buhat atong uban ng mga lanyaw ang gibaligya ta sa mga lanyaw po, di ba? Uban ng mga Pilipino gibaligya sa mga lanyaw. Gitugyan ta sa mga lanyaw. Nya nagigpatay ang atong mga hero. Mao lang gyapon gitugyan lang gyapon ta sa lanyaw. Mao na gipakita nila imbes kay dili na ta membro sa International Criminal Court. Ang gibuhat isa gihatag ang atong igsoon Pilipino dito sa ICC. Gipaklaro lang nga nagpailawom ta sa langyaw. Kini nga administration nagpailawom sa langyaw nga pagdumala nga dili unta sa gusto nga may mitabo nato. Gawas nun ta. Sovereign ta, sa sovereign country. So mo na mao po na gisulti sa ato ang mga balaod. Mao po na gisulti sa atong batakong balaod sa atong konstitusyon. Di ba? Kaya, doon na po yung action po nato nga mibulag na kita sa International Criminal Court. Dili na kita kabahin sa International Criminal Court. So, kini nga hitabo sa Senate resolution requesting the ICC for house arrest of PRRD is proper. Mo ni ang angay jud nga buhaton. Okay, so salamat kay sa mga reactions Attorney Manny. Sa katapusan, final statement sa itong mga katawan nga makadungog makakita sa imong reaction. Ako karon nga pasalamat ko mo Brad John. Ya naapod si Jane. Salamat kayo sa inyong paghatag higayon nga atong inabi, atong katawhan, makadungog ang atong katawan sa atong pangunahuna. Ug labi na gyud sa atong pagpangilabot sa kahimtang karon sa atong nasod kay matod pa ni Attorney Robin R. Canoy, siya nagkanayon nga ang lungsod nga masayod may makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron may makapukan sa atong kagawasan. Muna atong hinuktukan na kita magpakabana. Kung unsay pangitabo sa atong nasod karon, magpakabana ta, mangilabot kita. Di ta manghilabot, kundi mangilabot nga mo appeal kita
Kay kita man gyapon ang maapektuhan kung nagkabuang ang atong mga opisyal sa gamhanan, kita lang gyapon na mag-suffer. Giwalda sila ang kwarta. Kita may nga anod sa baha. Kita may nga apektuhan sa lunok. Mao kana ang ang hitabo ba? Epekto sa sala. Kita maapektuhan ta. Muna nga panahon na ron sa paglimpyo sa gamhanan, paglimpyo sa atong katilingban, o paglimpyo sa atong tagsa-tagsa ng mga kasing-kasing una-una. Para ang tanan magmalinawon, magkita na sa tunay o tinuod nga panalangin gikan sa Dios. Kay kung magpabilin ang atong katilingban nga harian sa demonyo o harian sa sala, kitang tanan mapiktuhan gud ug muunlod ang Pilipinas. Busa kitang tanan magpakabana. Tinuod gyud ang lungsod nga masayod may makahatag kusog sa demokrasya, apan ang lungsod nga pasagaron may makapukan sa atong kagawasan. Salamat, Brad John. Salamat sa tanan. Okay, so inyo na nadumog ang nga reactions, statements ni Atty. Manny Salibay o din sa to ang tulumanon sa forumnews.tv. Nagpasalamat kami sa atong gihimo nga kulo kabildo karon ni Atty. Manny Salibay. Kaninyong boss nga Laga John Enriquez, usa ka program host sa ato ang tulumanon din sa Calinaw, Mindanao. Daghang salamat ug mayong hapon kanato ta.